Straight lang ni Giselle kasi alam niya sexy pa rin manamit at kung makapag-makeup ay parang biglang ano eh. palagi. Titingnan lang natin. Ano naman talaga siya? Dahil kung una ko siyang makilala, habang kumakain ay inumpisahan na namin pag-usapan ng tungkol sa hinihingi kong trabaho. Giselle, salamat talaga ha. Ikaw na lang ang pag-asa ko eh. Nakago ba? Ang dami ko na-applyan. Nakago kaya diretso tayo, hindi mo naka-stop eh. Kailangan ko lang talaga. Nakago eh. Kahit ano ba ay kaya mong gawin? Tanong ni Giselle sa akin habang nakatingin sa mata ko ng seryoso. Pero hindi ko binigyan ng kahulugan. Oo, kaya kong gawin ang lahat. Matulungan ko lang ang pamilya ko. Tumahimik si Giselle habang kumakain. O sige, ganito ha. Dadalhin kita sa trabahuhan ko. Kung talagang gusto mong kumita, mabibigyan kita ng trabaho kasi sakto na may bakante ngayon doon eh. Kanina. Naku, salamat talaga ha. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Sabi ko kay Giselle. Pero sagot niya ka lang, wala mong kasalanan. Pagkatapos namin kumain ng hapunan ay dumiretso kami sa trabaho ni Giselle. Panggabi daw kasi kaya sakto ang oras ng punta namin. Nakarating kami sa isang kalyeng puno ng magkahilerang mga club, restaurant at masahihan. Makukulay at matitingkad ang mga ilaw at mapang-akit. Medyo nagtaka ako kung bakit nandun kami pero naisip ko baka dun lang napili ni Giselle na idaan ng taxi. Anong dyan lang po sa tabi? Pagpara niya ay buwaba kami sa harap ng isang club at pumasok. Lalo akong naguluhan, Papa Dudot. Madilim ang daan at may bakanteng nakatambay sa may pinaka-entrance ng club. Mga babaeng mahalay ang damit at makapal ang makeup. Nakarating kami sa loob ng club at doon ay pinakilala ako ni Giselle sa boss niya. Mama San, may receptionist na tayo. Sabi niya sa isang babaeng mukhang 40 na. May 12 sa bibig at kalat ang makeup sa mata. Ano ba tayo? Mataray ang pagkakaguhit ng kilay niya at madalim ang mata habang sinusuri ako. Ikot ka nga iha, sabi niya sa akin. Tumingin lang ako kay Giselle at umikot gaya ng sabi ni Mama Sam. Pwede na, sagot ng mataray na babae. Ikaw na ang bahala dyan, Giselle ha. Siguraduhin mong hindi yan papalpak. Sure akong bahala. At sa pagkakataong yun ay nagkaroon na ako ng trabaho sa wakas. Kasi traffic. Kasi nakaganyan siya. Bakit ako yung umarang nakaganyan na sa kalagbag na siya. Hindi naman ito nakapag-pray na. Hindi na. Ano na siya? Dikit na. Dikit na yata. Hanggang dikit na siya. Ganun siya hindi. Ano? Kailangan may ano pa yun. Store po pa to. Lilipat tayo. Ano? Ang kailan?